Akala ko, ang dumi ng payatas ang siyang lalamon sa aking dangal. Pero mas marumi pala ang gintong hawak ng mga Montenegro. Habang nilulustay niyo ang yaman mula sa dugo ng aking ama, tinititigan ko ang inyong mga nising puno ng lason. Ngayong hawak ko na ang katotohanan, panoorin niyo kung paano guguho ang inyong palasyo. Sino ang tunay na pulubi sa ating lahat? Handa na ba kayong harapin ang ganti ng isang basurera? Bigyan mo na lang ng barya at paalisin mo na yan, Lola. Siguradong part lang to ng drama niya para makapasok sa mansion natin. People from the slums don't do things for free. They return a wallet today so they can rob us blind tomorrow. Amoy basura na, basura pa ang budhi. Ang boses ni Anton ay tila isang matalim na bubog na dumiin sa pandinig ni Tessa. Bago pa man niya makita ang anyo ng lalaking nagbito ng mga salitang iyon, nakatayo si Tessa sa malawak na semento sa harap ng malaking gate ng mga Montenegro. Ang kanyang mga kamay, na may mga bakas pa ng dumi mula sa maghapong paghahalongkat sa bundo-bundok na Feliu Kupayatas, ay mahigpit na nakakapit sa kanyang kupas na duster. Sa loob ko kanyang bulsa ay may isa kapirasong tinapay na sadyang itinabi niya para sa hapunan nilang mag-ama, habang ang sikmura niya ay 2 araw ng kumakalam. Kanina lamang, iniababot niya sa gwardiya ang mamahaling V ng Doña Cecilia na naglalaman ng 100,000 piso, perang sapat na sana upang ipambili ko oxygen tank para sa kanyang amang si Rodolfo na kasalukuyang nag-aagaw buhay sa kanilang barong-barong. Pilit na nilulunok ni Tessa ang tila naging malaking bato sa kanyang lalamunan. Naramdaman niya ang dahan-dahang panginginig ng kanyang mga tuhod. Ang init kuwas sikat ng araw sa Manila ay hindi sapat upang pawiin ang lamig na unti-unting gumagapang sa kanyang buong pagkatao. Ang bawat salita ni Anton ay tila mo marahas na hampas na bumabasag sa huling piraso ng kanyang natitirang danggal. Hindi siya sumigaw, hindi siya humiyaw. Nanatili siyang nakatitig sa makintab na sapatos ko lalaking nasa harap niya, habang ang kanyang mga mata ay nagsisimulang manlabo dahil sa luhang pilit niyang ikinukubli. Sir, hindi ko po kailangan ng barya niyo. Ang mahinang tugon ni Tessa, sapat lamang upang marinig ko lalaking tila itinuturing siyang isa. Mansa sa kanyang malinis na mundo. Inayos niya ang pagkakasabit ko kanyang lumang bag at sa bawat pintig ko kanyang puso, ramdam niya ang bigat ng kawalan ko katarungan. Paano nga ba ititimbang ang halaga ng iyang malinis na konsensya kung ang kapalit nito ay ang unti-unting paglaho ko hininga ko kaisa-isang taong nagmamahal sa iyo? Sapat na ba ang katapatan upang mabuhay sa mundong ang tanging kinikilala ay ang kislap ko ginto at hindi ang tibok ko puso? Lalakad na sana si Tessa palayo nang biglang tumunog ang kanyang lumang cellphone sa loob ko bag. Isang mabilis na tawag mula kay Rudy, ang kaibigang naiwan sa payatas. Tessa, bumalik ka na rito. Si Mang Rod, hindi na siya makahinga. Isinugod namin sa klinik pero ayaw tanggapin dahil wala tayong pambayad ko deposit. Ang langit ay tila biglang gumuho sa ibabaw ni Tessa. Ang kanyang hininga ay naputol at ang mundo ay dahan-dahang umikot sa kanyang paningin. Tumingin siya sa malaking mansion ko mga Montenegro, ang palasyong binuo mula sa kasinungalingang pumatay sa kanyang ama 10 taon na ang nakalilipas. Liwanag ba ang hatid ng mansion na ito? O ito ang magsisilbing libingan ng kanyang huling pag-asa? Kuhang-kuha mo ang aking awa, pero hindi ang aking tiwala. You are just another girl from the dirt, trying to find a gold mine in our house. Magkano ba ang halaga ng dangal mo, Teresita? Dahil sa tingin ko, mas mura pa yan kaysa sa basurang hinahakot mo araw-araw. Ang mga salitang iyon ni Doña Victoria ay tila mga linta na sumipsip sa huling lakas na natitira sa katawan ni Tessa. Nakapayo ang matikas na babae sa balkonahe ng mansyon. Habang si Anton ay nakasandal sa pinto, pinapanood ang bawat pagpapakumbaba ni Tessa na tila ba isa itong libangan sa isang tamad na hapon. Nabitawan ni Tessa ang kanyang lumang cellphone sa damuhan. Ang tunog ng pagbagsak ng plastik sa lupa ay tila ang huling hininga ng kanyang pag-asa.
Sa kanyang isipan, naririnig niya ang bawat gurgol sa lalamunan ng kanyang ama, ang bawat hirap na paghatak ng hangin sa gitna ng usok at alikabok ng payatas. Isang hakbang, isang luhod, isang pirasong papel na may pirma. Yun lang ang kailangan niya upang mabuhay ang taong nagbigay sa kanya ng pangalan. Dahan-dahang lumuhod si Tessa sa harap ng malawak na hagdanang gawa sa marmol. Ang lamig ng bato ay gumapang sa kanyang mga tuhod, ngunit mas malamig ang titig ng mga taong nasa itaas niya. Ma'am Victoria? Sir Anton? Parang awa niyo na po. Hindi ko kailangan ng limos. Pahiram lang po ng pera para sa ospital ng tatay ko. Magtatrabaho po ako rito. Kahit anong ipagawa niyo, gagawin ko. Huwag niyo lang pong hayaang mamatay ang tatay ko nang dahil sa wala kaming pambayad. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Victoria. Oh, look at the drama! Napaka-teleserye ng script mo, Hiha. But you see, our floors are quite dirty today. Biglang itinulat ni Victoria ang isang mamahaling florera na puno ng tubig at bulaklak. Ang tunog ng pagbasag ng kristal sa semento at ang pagtalsik ng tubig sa paanan ni Tessa ay tila isang hudyat ng kanyang huling pagkaalipin. Linisin mo yan gamit ang mga kamay mo, Teresita. Spotless. At kapag natapos ka, baka magbago ang isip mo tungkol sa loan mo. Utos ni Victoria habang dahan-dahang humihigop ng kanyang kape. Nanginginig ang mga daliri ni Tessa habang pinupulot ang matatalim na piraso ng kristal. Nararamdaman niya ang hapdi sa kanyang palad habang ang bawat bubog ay dahan-dahang humihiwa sa kanyang balat. Ngunit ang sakit sa kanyang puso ay mas matindi pa kaysa sa anumang sugat sa katawan. Ang bawat patak ng dugo sa puting marmol ay tila isang tinta na sumusulat sa kontrata ng kanyang pagdurusa. Tumingin siya kay Anton, umaasang may makikitang kahit katiting na habag. Ngunit ang mga mata ng lalaki ay nanatiling blanko, isang pader ng yelo na hindi kayang tunawin ng anumang pagsusumamo. Sa sandaling iyon, natanto ni Tessa na ang mansyong ito ay hindi kailanman magiging tahanan. Isa itong magarang kulungan para sa mga pusong walang katarungan. Teresita, stop that! Isang malakas, ngunit nang hihinang boses ang umalingaw-ngaw mula sa itaas ng hagdan. Dahan-dahang lumingon ang lahat. Doon, sa kanyang wheelchair, ay nakaupo si Doña Cecilia. Ang kanyang muka ay maputla, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tindi ng galit habang nakatingin kay Victoria. Ngunit bago pa man makapagsalita ang matanda, bigla itong napahawak sa kanyang dibdib. Ang monitor na nakakabit sa kanyang wheelchair ay nagsimulang maglabas ng mabilis at nakatatarantang ilaw ng babala. "Lola!" sigaw ni Anton. Mabilis na tumakbo patungo sa kanyang lola. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Tessa ang isang bagay na nalaglag mula sa bulsa ni Victoria habang nagmamadali itong lumapit sa matanda. Isang maliit na bote ng gamot na may label na sadyang binura. Ang amoy ng gamot na iyon, ito ang parehong amoy na palaging kasama ng kanyang ama bago ito tuluyang nawalan ng malay. Bakit nasa kay Victoria ang gamot na dapat ay para sa kanyang ama? At ano ang kinalaman ng pamilya Montenegro sa unti-unting pagkaubos ng buhay ni Mang Rod? Sa gitna ng takot at pighati, isang matalim na hinala ang dahan-dahang sumibol sa puso ni Tessa. Ang katarungan ay malayo pa, ngunit ang unang piraso ng katotohanan ay narito na sa kanyang paanan. Huwag mo siyang hawakan! Ang marurumi mong kamay ay walang karapatang dumampi sa balat ng isang Montenegro. Baka lalo mo lang siyang patayin sa dumi na dala mo? Ang sigaw ni Victoria ay tila isang matalim na kidlat na bumasag sa nakatutulig na ingay ng medical alarm sa loob ng silid. Mabilis niyang tinabig ang mga kamay ni Tessa, dahilan upang mapatalsik ang dalaga sa malamig na sahig malapit sa mga nagkalat na bubog ng florera. Nakatayo si Tessa sa gitna ng marangyang silid, pilit na inaabot ang nanginginig na kamay ni Lola Cecilia. Sa mga sandaling iyon, ang bawat kilos ni Tessa ay puno ng pag-iingat at pag-aalaga,
ang parehong paraan ng paghaplos na ginagawa niya gabi-gabi sa kanyang amang si Rodolfo upang maibsan ang hirap nito sa paghinga. Habang ang lahat ay natataranta, si Tessa lamang ang nakapansin sa dahan-dahang pagkulay ube ng mga labi ng matanda, isang senyales na tanging ang mga sanay sa pagbabantay ng may sakit ang nakakaalam. Naramdaman ni Tessa ang matinding panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat paghugot niya ng hininga ay tila paghigop ng mga bubog na sumasakal sa kanyang dibdib. Nanigas ang kanyang buong katawan nang makita ang nanlilisik na mga mata ni Victoria, habang ang kanang kamay ng matandang babae ay mabilis na isinuksok ang mahiwagang bote ng gamot pabalik sa loob ng kanyang mamahaling robe. Ang hapdi ng mga hiwa sa palad ni Tessa ay hindi na niya nararamdaman. Mas matindi ang kirot ng kawalan ng katarungang sumasampal sa kanya sa bawat segundo. Anton, paalisin mo na yan! She's a curse! Simula nang pumasok siya sa bahay na ito, puro kamalasan na ang nangyayari. Patuloy na pagsusumigaw ni Victoria habang pilit na itinatago ang kanyang sariling kaba sa likod ng wad na pag-aalala. Humarap si Tessa kay Anton. Ang kanyang mga mata ay nananatiling tuyo, ngunit puno ng pagsusumamo. Sir Anton, please, let me help. Alam ko ang gagawin. My father, he has the same condition. Kailangan nating itaas ang kanyang ulo at huwag siyang hayaang mabulunan. Move back, Teresita! Ang boses ni Anton ay mababa, puno ng otoridad, ngunit may halong pag-aalinlangan. Tiningnan niya ang kanyang lola. Pagkatapos ay ang mga kamay ni Tessa na may bakas ng dugo. The paramedics are on their way, just stay away from her. Ngunit sa gitna ng tensyon, isang mahinang haplos ang naramdaman ni Tessa. Ang nanghihinang mga daliri ni Lola Cecilia ay dahan-dahang humawak sa laylayan ng duster ni Tessa. Ang mga mata ng matanda ay pilit na bumubukas, nakatingin ng diretso sa dalaga na tila ba may nais itong sabihin na hindi kayang bigkasin ng kanyang mga labi. Dahan-dahang lumuhod si Tessa sa tabi ng wheelchair. Hindi alintana ang matatalim na titig ni Victoria. Kinuha niya ang kamay ng matanda at inilapat ito sa kanyang noo. Ang huling tanda ng respeto. Ang pagmamano na tila nagbigay ng panandaliang kapayapaan sa mukha ni Lola Cecilia. Sa sandaling iyon, ang mundo ay tila huminto. Ang amoy ng antiseptic at mamahaling pabango ay naglaho. Napalitan ng isang pamilyar na init na tila naguugnay sa dalawang pusong galing sa magkaibang mundo. Thank you, Ija. Ang mahinang bulong ni Lola Cecilia ay sapat na upang mabasag ang pader ng katatagan ni Tessa. Isang butil ng luha ang dahan-dahang gumulong sa kanyang pisingi, pumatak sa kulubot na balat ng matanda. Nang dumating ang mga paramedics at dinala ang matanda sa loob ng ambulansya, naiwan si Tessa sa gitna ng malawak na lobby, kasama sina Anton at Victoria. Ang katahimikan ay naging napakabigat. Tila ba ang bawat anino sa mansyon ay may itinatagong lihim na handa ng sumabog. You're not leaving, Teresita, wika ni Anton. Ang kanyang boses ay wala ng bakas ng galit, kundi isang uri ng kuryosidad na mas nakakatakot. Lola insisted that you stay until she recovers. Victoria, hire her as a private assistant. Now. Anton, are you serious? Sigaw ni Victoria. Ang kanyang muka ay naging abo sa tindi ng gulat. Tumingin si Tessa sa malayo, sa direksyon kung nasaan ang payatas. Ang kanyang ama ay naghihintay ng gamot at ang mansyon na ito ang tanging susi para sa kanyang kaligtasan. Ngunit habang tinitingnan niya ang refleksyon ni Victoria sa malaking salamin, natanto niya na ang boteng nakita niya kanina ay hindi lamang isang gamot. Ito ay isang piraso ng nakaraang pilit na ibinaon sa limot. Bakit tila kilala ni Lola Cecilia ang aking haplos? At sino nga ba si Rodolfo sa buhay ng mga Montenegro bago pa man kami maging mga pulubi sa paningin ng mundo? Ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa mga lihim na pilit na itinatago sa ilalim ng mga mamahaling alpombra. You're just a servant, Teresita.
Huwag kang assuming na dahil lang kailangan ka ni Lola ay pantay na tayo ng antas. Kahit balutin mo pa ang sarili mo sa pinakamahaling tela, ang amoy ng payatas ay hinding-hindi mawawala sa iyong balat. Ang boses ni Victoria ay tila isang malapot at madilim na lason na pilit na dumidikit sa bawat sulok ng silid na iyon. Nakatayo si Tessa sa tapat ng bintana ng silid ni Lola Cecilia habang maingat na inaayos ang mga sariwang rosas na sadyang pinitas niya mula sa harden ng mga Montenegro. Ang bawat tusok ng tinik ng rosas sa kanyang mga daliri ay hindi niya alintana. Mas masakit ang bawat salitang ibinabato ng babaeng tila may takot sa bawat hakbang ni Tessa sa loob ng mansyong ito. Dahan-dahang huminga ng malalim si Tessa. Pilit na pinatitigas ang kanyang kalooban. Naramdaman niya ang dahan-dahang panginginig ng kanyang labi, ngunit salyado ang kanyang mga salita. Sa labas ng bintana, ang sikat ng araw ay dahan-dahang naglalaho sa likod ng mga itim na ulap, hudyat nang mo nagbabadyang ulan. Sa gitna ng katahimikan ng mansyon, narinig niya ang bawat tibok ng kanyang sariling puso. Isang mabagal at dambuhalang tambol na tila nagpapaalala sa kanya na ang bawat sakripisyo niya ay para sa isang layuning mas malalim pa sa pera. Paano mo nga ba matututunang mahalin ang isang lugar na ang bawat pader ay sumisigaw ng pangungutya? May pag-asa pa bang makita ang liwanag ng katarungan kung ang bawat bintana ay nakasara sa katotohanan? Pumasok si Anton sa silid ng walang pasabi. Ang tunog ng bawat hakbang ng kanyang sapatos sa makintab na sahig ay tila isang hudyat ng isang bagong tensyon. Huminto siya sa tapat ni Tessa, pinagmamasdan ang mga daliri ng dalaga na may maliliit na patak ng dugo mula sa mga rosas. I told you to be careful, Teresita. Bakit hindi mo gamitin ang guantes? Ang boses ni Anton ay hindi na kasing talim ng dati, ngunit meron pa ring pader ng pag-aalinlangan. Hindi po kailangan ng guantes, Sir Anton. Ang mga rosas ay parang buhay ng tao. Kailangan mong maramdaman ang tinik bago mo malasap ang bango nito. Mahinahong tugon ni Tessa habang hindi tumitingin sa lalaki. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa salamin ng bintana. Sa unang pagkakataon, nakita ni Anton ang isang uri ng kapayapaan sa mga mata ng isang basurera. Isang kapayapaan na hindi nabibili ng ginto. Biglang bumuhos ang malakas na ulan sa labas. Ang bawat patak ng tubig na tumatama sa bubong ay lumika ng isang nakaririnding himig. Napaatras si Tessa nang biglang humangin ng malakas, dahilan upang pumasok ang lamig sa bukas na bintana. Sa isang iglap, naramdaman niya ang init ng katawan ni Anton sa kanyang likuran habang tinutulungan siya nitong isara ang mabigat na salamin. Ang distansya sa pagitan nila ay naglaho. Tila ba ang mundong magkaiba ay panandaliang nagtagpo sa gitna ng bagyo. Nararamdaman ni Tessa ang hininga ni Anton sa kanyang balikat. Isang pakiramdam na tila nagpapatigil sa bawat segundo. Layas! Huwag mo nang balaking tingnan ng anak ko gamit ang mapanlinlang mong mga mata. You're trying to seduce him, aren't you? Akala mo ba hindi ko alam ang laro ng mga katulad mo? You use your poverty to look innocent, but you're just a gold digger in a cheap duster. Huwag na huwag mong dungisan ang pangalan ng mga Montenegro. Ang boses ni Victoria ay tila isang hagupit ng latigo na bumasag sa katahimikan ng malawak na pasilyo. Nakatayo si Tessa, hawak ang isang pilak na tray na may baso ng mainit na tubig at ang mga gamot na sadyang inihanda niya para sa high blood ni Victoria. Sa kabila ng bawat insultong tinatanggap niya araw-araw, pinili pa rin ni Tessa na gampanan ang kanyang tungkulin ng may katapatan, umaasang ang kabutihan ay sapat na upang baguhin ang matitigas na puso sa loob ng mansyong ito. Naramdaman ni Tessa ang dahan-dahang panginginig ng kanyang mga kamay, dahilan upang ang mga baso sa tray ay lumikha ng mahinang tunog ng pag-uumpuga ng salamin. Ang kanyang lalamunan ay tila binarahan ng tuyong buhangin at ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang masakit na suntok sa kanyang dibdib. Hindi siya sumagot. Nanatili siyang nakayuko,
Ang kanyang mga mata ay nakapako sa makintab na sahig kung saan aninag niya ang sariling anyo. Isang babaeng sugatan ang danggal, ngunit pilit na tumatayo ng tuwid. Ang bawat salita ni Victoria ay tila isang lason na dahan-dahang sumisira sa kanyang pagkatao. Ginagawang marumi ang bawat tapat niyang intensyon. Hanggang kailan ko ba kailangang lunukin ang pait ng inyong pangungutya upang mabigyan lamang ng pagkakataon ang aking amang mabuhay? Karapat-dapat ba ang bawat luhang aking pinipigil sa isang katarungang tila mas mailap pa sa bituin sa langit? Mom, that's enough, singit ni Anton. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may talim na hindi inasahan ni Victoria. Teresita was just helping me with the window. Wala siyang ginagawang masama. Helping? O nang-aakit? Singhal ni Victoria habang mabilis na lumapit kay Tessa at marahas na tinabig ang tray mula sa mga kamay nito. Ang tunog ng pagbagsak ng tray sa sahig ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo. Ang tubig ay tumalsik sa laylayan ng duster ni Tessa at ang mga gamot ay nagkalat sa lahat ng dako. Hindi gumalaw si Tessa. Hinayaan niyang ang lamig ng tubig ay manulay sa kanyang balat. Isang paalala na sa bahay na ito, siya ay walang halaga. Linisin mo yan! At pagkatapos, pumasok ka sa silid ni Lola. Huwag na huwag kitang makikita na lumalapit uli sa anak ko o sisiguraduhin kong pati ang tatay mo sa payatas ay hindi makakatikim ng kahit isang butil ng kanin. Banta ni Victoria bago marahas na tinalikuran ng dalawa, ang tunog ng kanyang mga takong sa marmol ay tila isang martsa ng tagumpay. Naiwan si Tessa at Anton sa gitna ng pasilyo. Isang nakakanilong katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Dahan-dahang lumuhod si Tessa upang pulutin ang mga nagkalat na gamot. Ang kanyang bawat kilos ay mabagal, tumpak, at puno ng isang uri ng pagtitiis na mas masakit panuurin kaysa sa pag-iyak. Teresita, tawag ni Anton, pilit ay naabot ang balikat ng dalaga upang tulungan itong tumayo. Huwag po, Sir Anton. Mahina hong pagpigil ni Tessa, hindi tumitingala. Tama po ang mami niyo. Basura lang po ako rito. At ang basura, hindi dapat humahalo sa ginto. Tumayo si Tessa. Bit-bit ang basag na dangal at ang mabigat na pasanin sa kanyang puso. Naglakad siya patungo sa pintuan ng silid ni Lola Cecilia. Ngunit bago siya tuluyang pumasok, lumingon siya sa dulo ng pasilyo kung nasaan ang bintanang tinatanaw ang hardin. Ang ulan sa labas ay tila walang balak tumigil, at sa ilalim ng puno ng mga rosas, nagniningning pa rin ang putik na bumabalot sa locket na kanyang nakita kanina. Nang makapasok siya sa silid ni Lola Cecilia, nakita niyang mahimbing na natutulog ang matanda. Lumapit si Tessa sa tabi ng kama at dahan-dahang hinaplos ang kulubot na kamay ng Donya. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang kakaibang init. Isang uri ng koneksyon na hindi niya maipaliwanag. Napatingin siya sa ibabaw ng side table ng matanda, kung saan naroon ang isang lumang album ng mga larawan. Dahan-dahan, tila ba may sariling isip ang kanyang mga kamay, binuksan ni Tessa ang album. Sa unang pahina, tumambad sa kanya ang isang larawang itim at puti. Isang batang lalaki na nakasuot ng maayos na polo, kasama ang isang batang babae na walang iba kundi si Lola Cecilia noon kabataan nito. Ang batang lalaki ay may isang taling haga sa gilid ng kanyang labi. Ang parehong taling haga na mayroon ang kanyang amang si Rodolfo. Ang kanyang hininga ay naging mabilis. Ang bawat pahina na kanyang nililipat ay tila isang pintong nagbubukas patungo sa isang katotohanang matagal nang itinago ng mga Montenegro. May mga sulat sa gilid ng mga larawan, mga dedikasyon na puno ng pagmamahal. Ngunit sa huling bahagi ng album, ang mga larawan ay sadyang ginupit o tinanggal. Tila may isang taong nagnanais na burahin ang isang partikular na bahagi ng kasaysayan. Pasensya na, Tessa. Hindi nakakabusog ang loyalty. Mas kailangan ko ang pera ni Senyora Victoria kaysa sa mga pangarap ng tatay mo na matagal na ring baon sa lupa. Sa mundong ito,
Ang taong tapat ang laging unang namamatay sa gutom. Ang boses ni Rudy ay tila isang malamig na hampas ng hangin na nagmula sa kailaliman ng isang madilim na hukay. Nakatayo si Tessa sa likod ng malalabay na puno ng bougainvillea sa sulok ng hardin. Bit-bit ang isang maliit na balot ng kanin at tuyo na sadyang itinabi niya mula sa sarili niyang rasyon upang ibigay sa kaibigang inakala niyang nagugutom sa labas ng mansyon. Ang bawat hakbang niya kanina ay puno ng pag-aalala, ngunit ang bawat salitang narinig niya ngayon ay tila mga kuko ng yelo na dahan-dahang bumabaon sa kanyang puso. Naramdaman ni Tessa ang panlalamig ng kanyang mga daliri, dahilan upang dahan-dahang malaglag ang balot ng pagkain sa basang lupa. Ang amoy ng tuyong paborito ni Rudy ay humalo sa amoy ng basang lupa, tila simbolo ng kanilang pagkakaibigang ngayoy na dungisa na ng kataksilan. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang mabigat na pasanin na ayaw nang magpatuloy. Hindi siya makagalaw. Ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay tila naging bato, habang ang kanyang paningin ay nakapako sa anino ni Rudy na may tinatanggap na makapal na sobre mula sa isang lalaking nakasuit, ang abogado ni Victoria. Ito ba ang halaga ng bawat gabing pinagsaluhan natin sa payatas, Rudy? Ang bawat pangarap na binuo natin sa gitna ng hirap, sapat na bang ipagpalit sa mga perang galing sa taong sumisira sa aking pagkatao? Bakit ang mga taong inakala nating kanlungan ay sila pa ang nagtutulak sa atin sa gitna ng unos? Siguraduhin mo lang na makuha mo ang recorder sa ilalim ng wheelchair, Rudy. Kapag nagtagumpay tayo, hindi mo na kailangang bumalik sa bundok-bundok na basura. Ang boses ng abogado ay puno ng panunuya at kasakiman. Huwag kayong mag-alala. Kilala ako ni Tessa bilang kapatid. Madali ko lang itong makukuha sa kanya, sagot ni Rudy, bago mabilis na tumalikod at maglaho sa dilim ng kalsada. Naiwan si Tessa sa gitna ng ulan, ang kanyang mga mata ay nananatiling tuyo, ngunit ang kanyang kaluluwa ay tila basag na kristal na hindi na muling mabubuo. Dahan-dahan niyang kinuha ang nalaglag na pagkain, pinagpaga ng dumi nito, at maingat na itinago sa kanyang bag. Ang stethoscope ni tatay ay tila naging mas mabigat sa kanyang leeg, isang paalala na sa laban ng ito, siya ay tuluyan ng nag-iisa. Gising na, Teresita. Huwag kang mag-alala, hindi pa ito ang katapusan mo. Gusto ko munang makita mo kung paano ko wawasakin ang bawat pangarap na itinayo mo sa loob ng bahay na ito. You wanted to be a hero? Now, the whole world will see you as a thief. Isang hamak na basurera na pumasok sa mansyon para lamang manakawan ang matandang nagtiwala sa kanya. Ang boses ni Victoria ay tila isang malapot na putik na dahan-dahang sumasakal sa pandinig ni Tessa. Pagmulat ng kanyang mga mata, sinalubong siya ng isang nakasisilaw na bumbilya na nakasabit sa gitna ng isang madilim at maalikabok na silid. Nakatayo si Victoria sa harap niya. Suot ang isang niting puno ng tagumpay, habang hawak ang isang mamahaling kwintas na diamante. Ang kwintas na pag-aari ni Lola Cecilia. Nararamdaman ni Tessa ang matinding bigat ng kanyang ulo. Ang bawat hininga niya ay may kasamang lasa ng chemical na ginamit sa kanya kanina. Nakatali ang kanyang mga kamay sa isang lumang silya. Ang magaspang na lubid ay dumiin sa kanyang balat. Tila ba nais nitong paalalahanan siya na sa mundong ito? Ang mga tulad niya ay walang kapangyarihang lumaban. Bakit kailangang maging ganito kalupit ang tadhanang aking pilit na tinatahak? Sapat na ba ang dumi sa aking mga kuko upang ituring niyo akong isang kriminal? Sa bawat patak ng pawis na aking ibinuhos para sa inyong pamilya, katarungan ba o lalo lamang pagkakakulong ang aking aanihin? Mom! Stop this! Ang boses ni Anton ay umalingaw-ngaw mula sa labas ng pinto, kasunod ng tunog ng marahas na pagpihit ng doorknob. Mabilis na itinago ni Victoria ang kwintas sa loob ng kanyang bulsa at pinalitan ang kanyang ekspresyon ng isang mapagkunwaring takot. Anton, mabuti at dumating ka! I caught her, Anton! Nahuli ko si Teresita na pilit na binubuksan ang vault sa library.
She even tried to attack me. Pumasok si Anton sa silid. Ang kanyang parhinga ay mabilis at ang kanyang mga mata ay puno ng kalituhan. Tumingin siya kay Tessa, pagkatapos ay sa mga lubid na nakatali sa dalaga. Isang nakakangilong katahimikan ang namayani sa silid. Tila ba ang hangin ay naging kasing bigat ng semento? Is this true, Teresita? Tanong ni Anton sa isang boses na basag. Tila may isang bahagi ng kanyang puso na ayaw maniwala sa nakikita. Hindi sumagot si Tessa. Tumingala siya at tinitigan ang lalaki ng diretso sa mga mata. Ang kanyang mga mata ay hindi nagniningning sa takot, kundi sa isang matalim na pait. Sa gitna ng kanyang panghihina, naramdaman niya ang isang matigas na bagay sa loob ng kanyang bulsa. Ang recorder na sadyang inilipat niya mula sa wheelchair ni Lola Cecilia bago siya nawala ng malay kanina. Ilang beses ko bang kailangang sabihin sa inyo, Sir Anton? Bulong ni Tessa. Ang boses ay mahina, ngunit punong-puno ng paninindigan. Ang tunay na magnanakaw sa bahay na ito ay hindi ang taong galing sa basura, kundi ang taong takot na mawala ng gintong hindi naman sa kanya. How dare you! Sigaw ni Victoria. Akmang sasampalin ang dalaga, ngunit mabilis na humarang si Anton. Enough, Mom, I'll handle this, utos ni Anton, bago lumapit kay Tessa at dahan-dahang kinuha ang lubid upang kalagan ang dalaga. Ang init ng kanyang mga palad ay dumaan sa balat ni Tessa. Isang pakiramdam na tila, panandaliang nagbigay ng lakas sa kanyang nangangatog na katawan. Patawad, Rodolfo. Patawad dahil hindi ko naibigay sa anak mo ang buhay na ipinangako ko sa iyo 10 taon na ang nakalilipas. Ang palasyong ito ay naging isang libingan ng katotohanan at ang bawat ginto rito ay may bahid ng iyong dugo. Ang mga salitang ito ay tila isang malabong bulong na umalingaw-ngaw sa isipan ni Tessa habang pilit siyang humahakbang paakyat ng hagdan sa kabila ng panghihina ng kanyang mga tuhod. Ang mahabang tunog ng flatline mula sa heart monitor ni Lola Cecilia ay tila isang matalim na karayom na tumutusok sa bawat himaymay ng kanyang puso. Nakatayo si Tessa sa labas ng pintuan ng silid. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang mahigpit na nakakapit sa itim na ledger na sadyang kinuha niya mula sa silong. Ang bawat hakbang niya ay tila pagpasan sa bigat ng buong mundo. Sa loob ng silid, naririnig niya ang mga hikbi ni Anton, isang tunog ng pagkabasag na hindi niya inakalang maririnig mula sa isang lalaking inakala niyang gawa sa bato. Ngunit sa likod ng pinto, nararamdaman din niya ang presensya ni Victoria, ang babaeng tila isang buwayang naghihintay ng tamang pagkakataon upang lamunin ang huling piraso ng kanyang dangal. Ang dahan-dahang pag-akyat ng pait sa kanyang lalamunan ay tila isang lason na ayaw siyang pakawalan. Nararamdaman ni Tessa ang panlalamig ng kanyang mga daliri at ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang huling hudyat ng pagtatapos ng isang kabanata. Hindi siya sumigaw, hindi siya humagulgol. Ang kanyang mga mata ay nanatiling tuyo, ngunit ang bawat bahagi ng kanyang kaluluwa ay tila dahan-dahang nagiging abo. Sa gitna ng karangyaan ng mansyon, naramdaman niya ang matinding kawalan. Ang kawalan ng kaisa-isang taong tumingin sa kanya bilang isang tao at hindi bilang isang basurera. Lola Cecilia, bakit kailangan niyong umalis sa sandaling malapit ko na sanang mahawakan ang katotohanan? Sapat na ba ang isang itim na libro upang mapunan ang puwang na iniwan niyo sa puso ko? Get out! Lumabas ka rito, Teresita! Ang boses ni Victoria ay bumasag sa katahimikan ng silid. Mabilis itong lumapit sa pintuan at hinarang ang dalaga. Ang kanyang mga mata ay namumula, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa tindi ng nerbiyos na baka malantad ang kanyang mga lihim. Pinatay mo ang biyenan ko. The stress of having a thief in this house killed her. Anton, tawagan mo ang pulis. I want her out of this house and into a jail cell. Hinarap ni Tessa ang matalim na titig ni Victoria. Hindi ang stress ang pumatay kay Lola Cecilia, senyora. Ang pumatay sa kanya
ay ang bigat ng mga kasalan ng pilit nyo ring itinatago sa ilalim ng inyong mga mamahaling alpombra. How dare you? Sigaw ni Victoria. Akmang sasampalin ang dalaga, ngunit sa pagkakataong ito, hindi kumibo si Tessa. Nanatili siyang nakatayo. Ang kanyang likod ay matuwid tila isang kawayang hindi kayang itumba ng kahit anong bagyo. Tumingin si Anton kay Tessa mula sa gilid ng kama ng kanyang lola. Ang kanyang muka ay puno ng pighati at paggalito. Teresita, please. Not now, just leave. Hayaan mo muna kaming magluksa. Sir Anton, aalis po ako. Pero bago ako lumabas ng pintong ito, gusto ko lang malaman nyo na ang bawat patak ng luha ni Lola Cecilia bago siya pumanaw ay hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa pamilyang sinira nyo 10 taon na ang nakalilipas. Mahinahong bulong ni Tessa bago dahan-dahang tumalikod. Habang pababa siya ng hagdan, narinig ni Tessa ang masayang tugtog mula sa malayo. Ang tunog ng mga tambol at trumpeta ay dahan-dahang lumalapit. Ang pista ng barangay sa labas ng mansyon ay nagsisimula na. Isang matinding irony ang bumalot sa paligid. Sa loob ng mansyon ay may kamatayang nagaganap, habang sa labas ay may mga taong nagsasaya. Hindi alam ang dilim na nakatago sa likod ng malalaking gate ng mga Montenegro. Lalakad na sana si Tessa palabas ng gate nang biglang humarang si Rudy, ang kaibigang nagpaksil sa kanya. Ang mukha nito ay puno ng pawis at kaba. Tessa, sandali lang! Hindi ko sinasadya. Kailangan ko lang ng pera para sa nanay ko. Tiningnan ni Tessa si Rudy nang walang emosyon. Ang bawat piso na tinanggap mo mula kay Victoria, Rudy, ay may katumbas na hininga ng tatay ko. Huwag mong sabihing hindi mo sinasadya dahil sa sandaling binuksan mo ang palad mo para sa kanilang ginto, pinasara mo na rin ang pinto ng ating pagkakaibigan. Ibinaba ni Tessa ang kanyang paningin sa itim na ledger na hawak niya. Alam niyang ito ang kanyang huling alas. Ang sandatang wawasak sa kuta ng mga Montenegro. Huwag ka nang mangarap na makita pa ang iyong ama, Teresita. Sa bawat segundong pananatili mo sa labas ng mansyon, dahan-dahang nauubos ang hininga ni Rodolfo. You thought you could win against me? Now, you will watch your world burn from inside a prison cell. Ang basura ay mananatili sa ilalim ng aking mga paa. Ang boses ni Victoria sa kabilang linya ng telepono ay kasing talim ng isang labaha na dumiin sa pandinig ni Tessa. Nakatayo ang dalaga sa gitna ng kanilang bakanteng barong-barong sa payatas. Mahigpit ang hawak sa itim na ledger, habang ang kabila niyang kamay ay nanginginig sa tinde ng pot. Ang dahan-dahang paghugot ni Tessa ng hininga ay tila paghigop ng malamig at maalikabok na hangin ng kawalan. Sa kanyang harap, ang luma at kupas na banig kung saan huling nakahiga ang kanyang ama ay tila isang piping saksi sa kalupitang ginawa ni Victoria. Ang amoy ng gamot na hinaluan ng amoy ng luma at basang kahoy ay nananatili sa paligid. Tila ba nais nitong paalalahanan siya na ang bawat sakripisyo niya ay nauwi lamang sa isang marahas na pagtataksil. Hindi siya sumigaw. Hindi siya umiyak. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa bakanting sulok kung nasaan dati ang oxygen tank, ang makinang naging tanging pag-asa ni Mang Rodolfo. Ang katahimikan sa loob ng maliit na dampa ay biglang binuwag ng nakatutulig na tunog ng mga sirena ng pulis na humihiwa sa gabi. Ang asul at pulang liwanag ay nagsimulang sumilip sa mga siwang ng kanilang bingding na yari sa pinadtadni-tagning yero. Ang dahan-dahang pag-akyat ng pait sa kanyang lalamunan ay tila isang lason, ngunit ang kanyang isip ay nananatiling kasing linaw ng kristal. Alam niyang dumating na ang huling yugto ng plano ni Victoria. Tessa, sumuko ka na! Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo! Ang sigaw ni Rudy mula sa labas. Pagbukas ni Tessa ng pinto, tumambad sa kanya ang kalsadang puno ng putik at ang mga kapitbahay na dati ay namingiti sa kanya. Ang mga marites ng payatas,
na ngayon ay may hawak na mga cellphone at naka-livestream ang bawat segundo ng kanyang kahihiyan. Sa gitna ng kalsada, nakatayo si Rudy kasama ang mga otoridad, hawak ang isang mamahaling kwintas na diamante na may mga bakas ng dugo. Isang ebidensyang sadyang itinanim upang sirain siya. Sir, siya po ang kumuha niyan. I saw her. Nilagay niya sa loob ng bag niya bago siya tumakas sa mansion. Ang boses ni Rudy ay nanginginig. Hindi sa pagsisisi, kundi sa takot na baka hindi matanggap ang bayad mula kay Victoria. Tumingin si Tessa kay Rudy, pagkatapos ay sa bawat taong nanonood sa kanya. Inayos niya ang kanyang stethoscope na nakasabit pa rin sa kanyang leeg, ang huling simbolo ng kanyang integridad. Ang katotohanan ay hindi kayang ilibing ng gintong pambayad niyo sa mga saksi, Rudy. Ang bawat piso na hawak mo ngayon ay may amoy ng kamatayan. Miss Villanueva, you are under arrest for grand theft and physical injuries against Señora Victoria Montenegro. Wika ng opisyal habang marahas na hinahatak ang mga braso ni Tessa upang pusasan. Naramdaman ni Tessa ang lamig ng bakal sa kanyang mga pulso. Ngunit mas malamig ang titig niya sa lalaking dating tinuring na kapatid. Sa bawat hakbang niya patungo sa sasakyan ng pulis, nararamdaman niya ang matinding hiya. Ang hiya sa harap ng kanyang komunidad. Ngunit sa loob ng kanyang bag, ang itim na ledger ay nananatiling ligtas. Ang misteryosong lalaking nakilala niya kanina ay may ibinigay sa kanyang isang maliit na tracker na ngayon ay nakadikit sa ilalim ng suot niyang krus na kahoy. Tumingin ka sa paligid mo, Teresita. Dito ka nababagay, sa gitna ko amoy, kuihi at semento. Inakala mo ba na sa munting locket at ledger na yan ay matatalo mo ang isang Montenegro? Now, Anton is with someone of his own class. Va ang tatay mo? He's just another nameless body in a cold morgue. Ang basura, kahit anong gawin mong paglilinis, sa huli ay itatapon pa rin sa tambakan. Ang boses ni Victoria ay tila mga tipa kuyelo na dahan-dahang pumuputol sa huling hininga ni Tessa. Nakaupo si Tessa sa isang mahabang silyang kahoy sa dulo ng isang madilim na bus terminal. Hindi, ito ay sa loob po isang maliit na selda ng presinto. Malayo sa ingay ko mansyong Villarreal. Ang amoy kubas ang aspalto at usok ko mga sasakyan ay sumasakal sa kanyang pandinig. Ang puting damit na isinuot niya para sa selebrasyon ay punong-puno na ngayon ng mansa kuputik. Tila ba simbolo ko kanyang nadungisang pangalan sa harap ko buong tondo. Naramdaman ni Tessa ang matinding panunuyo ko kanyang lalamunan. Ang bawat paghugot niya ko hininga ay tila paghigop ko bubog na bumabara sa kanyang baga. Isang matalim na contextual irony ang dumanas sa kanyang kaluluwa. Narito siya, mahigpit na nakakapit sa tansong susi ko kanyang lola. Isang susi na dapat ay simbolo ko pag-aari at tahanan, ngunit siya ay kasalukuyang itinuturing na isang estranjero sa sarili niyang kalsada. Ang internal crumbling ay tuluyan ng lumalamon sa kanyang pagkatao. Ang bawat sakripisyo niya upang protektahan ang kanyang ina ay tila naging isang malupit na biro ng tadhana. Ito na ba ang dulo ko bawat tapat na hakbang? Bakit mas pinaniwalaan niyo ang boses ko isang ahas kaysa sa tibok ko puso ko sarili mong dugo? Hanggang kailan ako kailangang luhuran ang katarungang matagal na ninyong pinalitan ko ginto? Masyadong malalim ang gabi para sa isang babaeng wala ng kakampi, Tessa. Ang malamig na sabi ni Attorney Severino mula sa bukana ku apinto. Wala na ang tamis sa kanyang tinig, tanging ang talim ku otoridad ang natira. Ibigay mo sa akin ang susi ku alola mo. Yan na lang ang kaisa-isang bagay na maari mong ipampalit sa iyong kalayaan. O sa huling hininga ku ay iyong ina. Nalamig ang buong pagkatao ni Tessa. Ang katarungan ay narito na sa kanyang palad, ngunit ang kamatayan ay kasalukuyan na ring humihinga sa kanyang batok. Ibigay mo sa akin ang susi, Tessa, bago ko tuluyang itigil ang huling pintig ng puso ng tatay mo. Pumili ka. Ang katotohanang matagal lang baon sa lupa o ang hininga ng kaisa-isang taong nagmamahal sa iyo. Ang boses ni Rudy sa cellphone ay tila isang matalim na kutsilyong dahan-dahang humihiwa sa bawat himaymay ng pagkatao ni Tessa.
Nakatayo siya sa labas ng presinto sa ilalim ng isang itim na payong na hawak ni Anton. Ang lamig ng basang semento ay nanunuot sa kanyang mga hubad na paa, ngunit mas matindi ang panghinginig ng kanyang dibdib. Sa loob ng kanyang bulsa, ang tansong susi ay tila nagbabaga, humihingi ng katarungan para sa isang nakaraang ninakaw, habang sa screen ng kanyang telpono, ang animo ng kanyang amang si Rodolfo ay tila isang kandilang unti-unti nang nauubos ang mitsa. Naramdaman ni Tessa ang matinding panunuyo ng kanyang lalamunan, na tila ba bawat paglunok niya ay may kasamang mga bubog. Ang internal crumbling sa loob niya ay hindi na maikakaila. Naririnig niya ang bawat pagkabasag ng kanyang mga pangarap sa bawat tawa ni Rudy sa kabilang linya. Ang stethoscope ni tatay, na nakasabit pa rin sa kanyang leeg, ay tila naging isang mabigat na tanikalang sumasakal sa kanyang leeg. Ano ang pipiliin mo, Tessa? Ang hustisya para sa isang amang 10 taon nang itinuturing na patay ng mundo, o ang pagkakataong mayakap siya muli kahit sa huling sandali? Ang tanong na paulit-ulit na umuukit sa kanyang isipan habang nakatitig siya sa madilim na abot-tanaw ng Maynila. Teresita, look at me. Ang boses ni Anton ay mababa, puno ng isang pambihirang uri ng katahimikan na tila nagpatahimik sa bawat ingay ng paligid. Dahan-dahang itinaas ni Tessa ang kanyang paningin. Sa ilalim ng payong, ang mga mata ni Anton ay hindi na ang mga matang puno ng pangungutya na nakita niya noong unang araw. Mayroon doon na isang uri ng pagsisisi na kasing lalim ng dagat. Hindi ko hahayaang mawala siya, Tessa. Maniwala ka sa akin. Ang bawat luhang pumatak sa iyong mga mata dahil sa pamilya ko ay sisingilin natin ngayong gabi. Bakit, Sir Anton? Bakit niyo ito ginagawa? Ang nanginghinig na tanong ni Tessa. Dahil ba sa hiya? O dahil nalaman niyo na ang tatay ko ay hindi lang accountant ng lolo niyo, kundi ang taong sadyang pinatahimik para hindi mabulgar ang tunay na lason sa loob ng inyong mansyon? Hindi sumagot si Anton. Ngunit ang mahigpit na pagkahahawak niya sa hawakan ng payong ay sapat na upang malaman ni Tessa na tama ang kanyang hinala. Isang mist of distrust ang muling bumangon sa pagitan nila. Kasabwat ba talaga si Anton? O sadyang ang tadhana ay may huling lason na inihanda para sa kanya sa gabing ito? Maging abo ka na lang kasama ng iyong mga pangarap, Teresita. Ang katarungan ay hindi nabubuhay sa gitna ng apoy, lalo na kung ang mismong pamilya mo ang nagsindi ng mitsa. Panuurin mo kung paano ko uubusin ang huling hininga ng tatay mo. Ang boses ni Rudy mula sa speaker ng sasakyan ay tila isang malupit na hatol na bumasag sa huling hibla ng katatagan ni Tessa. Nakaupo siya sa passenger seat habang si Anton ay mabilis na pinatatakbo ang sasakyan sa gitna ng madilim at basang kalsada patungo sa asyenda. Ang bawat patak ng ulan sa bintana ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang balat, isang malamig na paalala na sa bawat segundong lumilipas, ang buhay ng kanyang ama ay dahan-dahang naglalaho. Naramdaman ni Tessa ang matinding panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat paghugot niya ng hininga ay tila paghigop ng abo na sumasakal sa kanyang baga. Isang matalas na miro ng tadhana ang dumanas sa kanyang kaluluwa. Narito siya, sa loob ng sasakyan ng lalaking dati, ay tinitingnan siya bilang basura, kasalukuyang nagmamadali upang iligtas ang kaisa-isang taong nagbigay sa kanya ng danggal. Ang internal crumbling sa loob niya ay tuluyan ng lumalamon sa kanyang pagkatao. Ang stethoscope ni tatay na mahigpit niyang hawak ay tila nagpapadala ng isang mahinang pintig, isang pintig ng pag-asa sa gitna ng desperasyon. Anton, bilisan mo. Please, huwag mong hayaan mangyari ito. Ang nanginginig na hiyaw ni Tessa. Ang mga luha ay tuluyan ng bumuhos, humahalo sa dumi at pait sa kanyang mukha. I won't let him die, Tessa. I swear on my life. Ang mariing sagot ni Anton habang mas lalong diniinan ng apak sa gas. Ang tunog ng mabilis na pag-ikot ng mga gulong sa basang aspalto
ay tila isang nakakangilong awit ng pakikipagkarera sa kamatayan. Nang marating nila ang bukana ng lumang bodega sa dulo ng asyenda, isang nakapang-ingilabot na tanawin ang sumalubong sa kanila. Ang orange na liwanag ng apoy ay nagsisimula ng gumapang sa mga pader na kahoy. Ang amoy ng gasolina ay matapang na humahalo sa amoy ng basang lupa. Nakita nila si Rudy, nakatayo sa labas, hawak ang nagniningning na lighter. Ang mukha nito ay balot ng isang uri ng kabaliwan na tanging ang kasakiman ang makakalika. "Stop it, Rudy!" sigaw ni Anton, habang mabilis na bumababa ng sasakyan. Walang patutunguhan ang ginagawa mo. Ibigay mo sa akin ang susi. "Huli na kayo, Anton. Huli na ang lahat." Tumawa si Rudy, isang mapait na tawa na tila kalansing ng mga bakal sa impyerno. Kung hindi mapapasa akin ang yaman ng mga Montenegro, sisiguraduhin kong wala ring maiiwang katotohanan para sa basurerang ito. Sa isang mabilis na galaw, inihagis ni Rudy ang lighter sa tumpok ng mga tuyong kahoy sa pintuan. Ang apoy ay biglang sumiklab, lumilikha ng isang dambuhalang pader ng init na humarang sa kanilang daan. Huwag kang magmadali sa pagkalabit ng gatilyo, Victoria. Dahil sa bawat segundong pagtitig mo sa akin, lalo mo lang pinatutunayan na ang bawat ginto sa iyong katawan ay walang halaga kumpara sa dumi sa aking mga kuko. Inakala mo ba na sa pagpatahimik sa akin ay malilinis mo ang iyong konsensya? Ang katarungan ay hindi namamatay sa bala, lalo na kung ang bawat patak ng dugo ay sumisigaw ng katotohanan. Ang boses ni Tessa ay kasing lamig ng asero. Hinihiwa ang amoy ng gasolina na kasalukuyang bumabalot sa paligid ng naglalagablab na bodega. Nakatayo siya ng matuwid sa tapat ni Victoria. Ang kanyang mga mata ay nananatiling matatag sa kabila ng dulo ng baril na nakaturo sa kanyang noo. Sa kanyang likuran, ang asyenda ng mga Montenegro ay unti-unti nang nilalamon ng apoy, tila isang palasyong gawa sa papel na dahan-dahang nagiging abo. Naramdaman ni Tessa ang matinding panunuyo ng kanyang lalamunan nang marinig ang muling pagguho ng bahagi ng bubong sa loob ng gusali. Ang bawat paghugot niya ng hangin ay may kasamang pait ng usok na sumasakal sa kanyang baga. Isang internal crumbling ang dumanas sa kanyang pagkatao nang maalala ang huling sulyap ni Anton. Ang mga matang puno ng katapatan, hindi ng kasakiman. Narito siya, ang anak na binuhay sa dumi ng payatas. Kasalukuyang hinaharap ang reyna ng mansyon na tila ba siya ang hukom na tatapos sa isang dekadang kasinungalingan. "Napakalakas ng loob mo, Teresita." Ang pasigaw na bulyaw ni Victoria, ang kanyang boses ay nanginginig sa tindi ng nerbiyos. Mabilis niyang itinutok ang baril habang ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa tindi ng pot. "You're just a parasite. Sinira mo ang pamilya ko. You used your father to get close to Anton." "Hindi ako ang sumira sa pamilya mo, Victoria. Kayo ang sumira sa amin." Ang mariing sagot ni Tessa habang dahan-dahang inilalabas ang maliit na recorder mula sa kanyang bulsa. "Narinig ko ang lahat. Narinig ng recorder na ito kung paano niyo pinlanong itago ang tunay na ledger ni Mang Rodolfo. Ang bawat transaksyon, ang bawat nakaw na yaman. Nakatala na rito at kasalukuyang naka-livestream sa social media ni Aling Perla. Naningas ang buong pagkatao ni Victoria. Ang bitag ay tuluyan na hangaselyuhan. Ang asawang inakala niyang tagapaglitas ay siya palang kaisa-isang halimaw na nagnanais lumamon sa kanilang kinabukasan. Sa sandaling iyon, ang tunog ng papalapit na mga sirena ng pulis ay umalingaw-ngaw sa buong kalsada, tila isang huling hatol ng kamatayan sa bawat binalak ni Victoria. Hindi sapat ang dugo para maging pamilya, Tessa. Minsan, ang katotohanan ay ang siyang huling pader na hahadlang sa ating kaligayahan. Huwag mong hanapin ang iyong sarili sa kislap ng korona ng mga Montenegro, dahil ang tunay mong pangalan ay nakasulat sa bawat luhang ibinuhos ng iyong ama sa gitna ng tambakan ng basura. Ang boses ni Mang Rodolfo ay tila isang mahina at paos na bulong na dumaan sa bawat himaymay ng pandinig ni Tessa. Nakatayo ang dalaga sa labas ng emergency room,
Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa tansong susi, habang ang amoy ng antiseptic at usok ay sumasakal sa kanyang hininga. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabagal na tambol na nagpapayanig sa kanyang buong pagkatao. Dahan-dahang napasandal si Tessa sa malamig na pader ng ospital. Naramdaman niya ang panlalamig ng kanyang mga tuhod at ang bawat paghugot niya ng hangin ay may kasamang hapdi ng pait na tila isang kutsilyong dahan-dahang humihiwa sa kanyang katinuan. Isang matalas na miro ng tadhana ang dumana sa kanyang kaluluwa. Narito siya, ang anak na binuhay sa dumi. Kasalukuyang naghihintay ng hatol kung siya ba ay karapat-dapat sa gintong kinalakihan ni Anton o manyanatili siyang isang estranggero sa sarili niyang kasaysayan. Teresita, listen to me. I don't care about what Victoria said. Ang boses ni Anton ay narinig niya mula sa gilid. Lumapit ang lalaki. May mga benda sa braso at muka, ngunit ang mga mata ay nagdinininging sa tindi ng katapatan. The name Montenegro is just a label. Whatever is behind that brass key, it won't change who you are to me. It's not about you and me, Anton. Mahinahong tugon ni Tessa, hindi tumitingin sa lalaki. It's about the 10 years my father lived in silence. It's about the justice he deserves. Masyado kayong nabulag sa inyong yaman para mapansin na may mga buhay na niyurakan sa ilalim ng inyong mga paa. I know, and I'm ready to pay for my family's sins. Ang mariing sabi ni Anton habang dahan-dahang hinahawakan ang nanginginig na balikat ni Tessa. Isang slow burn na tensyon ang dahan-dahang nabubuo sa pagitan nila. Isang uri ng pag-ibig na binuo sa gitna ng pighati at hindi ng mga bulaklak. Eksaktong sa sandaling iyon, lumapit si Mang Ambo. Ang misteryosong matanda ay hindi na nakasuot ng kupas na polo shirt. Suot na nito ang isang maayos na barong at sa kanyang mga kamay ay hawak ang itim na folder na sadyang kinuha mula sa nagbabagang bodega kanina. Tessa, anak ni Estrella, ang paos na tawag ng matanda. Inabot nito ang isang piraso ng telang may borda ng pangalan ng kanyang lola. Ako si Mang Ambo, ang matalik na kaibigan ng tatay mo bago siya sadyang patahimikin ni Rudy at Victoria. Matagal kong itinago ang telang ito. Ito ang orihinal na kasunduan ng pamana na sadyang ninakaw ni na Octavio at Rudy sa vault. Nanginig ang mga kamay ni Tessa habang tinatanggap ang tela. Ang bawat hibla niyon ay tila nagkukwento ng 10 taon ng pananahimik at pagtitiis. Doon niya na-realize na ang katarungan ay hindi lamang pala dumarating sa paraang legal, kundi dumarating ito sa pamamagitan ng mga taong marunong mag-ingat sa katotohanan kahit ang buong mundo ay nakaluhod sa kasinungalingan. Hindi lahat ng bulaklak ay sadyang sumisibol sa malambot na lupa. May mga talulot na kailangang dumaan sa hapdi ng bao, tapat init ng nagbabagang uling, bago tuluyang mailabas ang pinakamabangong halimuyak ng kanilang pagkatao. Anton, ang bawat sentimong ibinabayad mo sa aking pighati ay tila mga barya sa isang butas na bulsa. Hindi mo kayang bayaran ang 10 taon ng pag-aagaw buhay ng aking ama gamit ang gintong dinilig nyo sa aming luha. Ito na ang huling hininga ng iyong kaharian, Victoria. Tingnan mo ang screen na ito. Hindi ito basura mula sa payatas. Ito ang bawat ilegal na transaksyong ginawa mo gamit ang pangalan ni Mang Rodolfo. You didn't just steal his life. You tried to steal his dignity. Pero sa pagkakataong ito, ang basurang tinapaktapakan mo ang siyang maglilibing sayo sa kahihiyan. Ang boses ni Tessa ay kasing lamig ng asero. Hinihiwa ang bango ng sandalwood sa loob ng marangyang opisina ng ospital kung saan kasalukuyang pinaliligiran ng mga operatiba ng NBI si Victoria. Nakatayo ang dalaga. Ang kanyang puting damit ay meron pa ring bakas ng dumi at uling mula sa sunog. Ngunit ang kanyang tindig ay kasing tatag ng isang mug. Naramdaman ni Tessa ang matinding panunuyo ng kanyang lalamunan nang makita ang anyo ni Victoria na pilit na nagpupumiglas sa mga posas. Ang bawat paghugot niya ng hangin ay may kasamang pait ng pagsisisi para sa kanyang ama na kasalukuyang nakikipaglaban sa kamatayan sa kabilang silid. Isang internal crumbling ang dumana sa kanyang isipan
nang maalala ang bawat gabing naghalungkat siya sa basura upang may maipambili lamang ng gamot habang ang babaeng ito ay nagpapakasasa sa yaman ng kanyang pamilya. I'll take care of the legal team, Tessa. Sisiguraduhin nating ang bawat segundo ng paghihirap ng tatay mo ay magkakaroon ng katapat na parusa. Ang boses ni Anton ay narinig niya sa kanyang likuran. Dahan-dahang ipinatong ng lalaki ang kanyang kamay sa balikat ni Tessa, isang haplos na puno ng matinding emosyon. Inalis ni Tessa ang pagkakahawak ng lalaki ng dahan-dahan, ngunit may penalidad. Hindi ko kailangan ng legal team mo, Anton. Ang katarungan ay narito na sa palad ko. At ang utang ng pamilya mo sa amin? Hindi yon mababayaran ng kahit anong abogado. Ang kailangan mo ngayong gawin ay ang panuurin kung paano guguho ang bawat pader na itinayo nyo sa kasinungalingan. Wala na siyang pulso, Miss Villanueva. Huminto na ang tibok ng kanyang puso. Kailangan na nating itala ang oras ng kanyang pagpanaw. Ang mga salitang iyon mula sa doktor ay tila isang dambuhalang pader na gumuho sa ibabaw ng buong pagkataon ni Tessa. Nakatayo siya sa gitna ng ICU. Mahigpit na hawak ang maliit na digital chip sa kanyang kanang palad. Ang chip na naglalaman ng bilyong halaga ng yaman at katarungan. Habang ang kanyang kaliwang kamay ay nakakapit sa malamig na riles ng kama ng kanyang ama. Naramdaman ni Tessa ang matinding panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat paghugot niya ng hininga ay tila paghigop ng mga bubog na sumasakal sa kanyang baga. Isang matalas na miro ng tadhana ang dumanas sa kanyang kaluluwa. Narito siya. Hawak ang huling alas na wawasak sa mga Montenegro at magbabalik ng yaman sa mga biktima. Ngunit ang kaisa-isang tao na nais niyang alayan ng tagumpay na ito ay dahan-dahan ng nilalamon ng anino ng kamatayan. Ang internal crumbling sa loob niya ay hindi na maikakaila. Ang bawat sakripisyo niya sa bundo-bundok na basura ng payatas, ang bawat sampal na tinanggap niya sa mansyon, sapat na ba itong kabayaran para sa isang huling paalam? Ama, bakit kailangang maging ganito kapait ang huling pahina ng ating kwento? Sapat na ba ang isang pirasong pilak upang mapantayan ang init ng iyong mga yakap? Hanggang kailan ako kailangang makipaghabulan sa tadhana kung ang bawat kanto ay may itinatagong pighate? Doc, please! Give him one more chance! Hindi siya pwedeng mamatay nang hindi nararamdaman ang kalayaan. Ang nanginginig na pagsusumamo ni Tessa. Ang boses ay basag na tila kristal na nahulog sa semento. Inilapat ni Tessa ang kanyang lumang stethoscope sa dibdib ni Rodolfo. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Isinasantabi ang ingay ng paligid at ang takot sa kanyang puso. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan, nanalangin siya. Isang panalangin hindi humihingi ng yaman, kundi ng isang himala. Sa ilalim ng stethoscope, narinig ni Tessa ang isang napakahinang pintig. Hindi ito tunog mula sa makina, kundi isang mahinang kalabog mula sa kaloob-looban ng pagkataon ni Rodolfo. Isang pintig ng isang taong ayaw pang sumuko. Buhay siya. Doc, naririnig ko siya. Bulong ni Tessa habang ang isang butil ng luha ay dahan-dahang gumugulong sa kanyang pisini at pumapatak sa balat ng kanyang ama. Ang ulan sa labas ng ospital ay tila biglang tumigil at ang sikat ng araw ay muling sumilip sa pagitan ng mga ulap. Mabilis na kumilos ang mga doktor. At sa gitna ng tensyong iyon, lumapit si Anton. Inabot ni Tessa ang chip sa lalaki nang hindi tumitingin. Take it, Anton. I-access niyo ang server. Stop the drainage. I don't care if I lose everything. Just make sure the employees are safe and the hospital bills are paid. I need to be here with him. Teresita, ang boses ni Anton ay puno ng pagkamangha. You're choosing his heart over the fortune. You really are different from everyone I've known. Makalipas ang ilang oras, ang kumpanya ng mga Montenegro ay tuluyan ng nalinis sa ilalim ng pamumuno ni Anton at ng ebidensya mula sa chip. Si Victoria ay nahaharap na sa habambuhay na pagkakakulong. Ngunit para kay Tessa, ang tunay na tagumpay ay nangyari sa loob ng tahimik na silid ng ICU.
Dahan-dahang iminulat ni Rodolfo ang kanyang mga mata at hinawakan ang kamay ng anak. Anak, nahanap mo na ba ang kapayapaan? Ang mahinang tanong ng matanda. Opo, Tay. Hindi lang kapayapaan, kundi ang bagong simula na ipinangako ni Lola Cecilia. Sagot ni Tessa ng may matamis na ngiti. Ilang linggo ang lumipas. Formal na itinatag ang Cecilia and Rodolfo Foundation para sa mga biktima ng pang-aabuso ng mga korporasyon. Si Tessa na ngayon ang tumatayong tagapamahala nito. Hindi na siya ang basurerang kinukutya. Siya na ang reyna ng katarungan sa sarili niyang kalsada. Lumapit si Anton kay Tessa habang sila ay nakatayo sa balkonahe ng bagong gawang center sa Tondo. Ready na ba ang Tondo para sa bagong reyna nito? Ang agos ng luha ay tapos na. Ang nananatili na lamang ay ang bango ng sampagwita na hinding-hindi na muling malulunod sa amoy ng lason. Hindi ito tungkol sa corona, Anton, mahinahong sagot ni Tessa. Tungkol ito sa pagpapatunay na ang dangal ay hindi nasusukat sa ginto, kundi sa tibok ng pusong marunong magmahal. Ang bawat sugat na iniwan ng nakaraan sa aking puso ay hindi na mga bakas ng sakit, kundi mga medalya ng aking tagumpay. Akala ng mundo ay mananatili akong isang anino, isang babaeng madaling apakan dahil lamang sa aking hanapbuhay. Ngunit sa bawat paghampas ng alon, mas lalong tumitibay ang aking pundasyon. Ngayon, habang nakatayo ako sa tuktok ng aking sariling imperyo ng katarungan, hindi na ako ang Tessa na humihingi ng awa. Ako na ang liwanag na nagpapaalala sa lahat na ang tunay na ginto ay nanggagaling sa linis ng budi at hindi sa kislap ng brilyante. Isang taon ang mabilis na lumipas mula nang yanigin ng katotohanan ang bawat eskinita ng Tondo. Ang sikat ng araw sa hapong ito ay tila may dalang kakaibang haplos. Mas malambot, mas mainit, at punong-puno ng pag-asa. Nakatayo si Tessa sa gitna ng malawak na hardin ng dangal ng Tondo Sanctuary. Ang bagong gusaling itinayo niya sa mismong lupang dati ay pilit na kinamkam ng mga Montenegro. Wala na ang putik sa kanyang suot. Ang kanyang puting bestida ay malayang hinahangin, at ang kanyang mga mata ay nagniningning hindi dahil sa yaman, kundi sa dangal na muli niyang nabawi mula sa kailaliman kupighati. Naramdaman ni Tessa ang panandaliang panghinginig ko kanyang mga daliri nang hawakan niya ang tansong susi sa kanyang bulsa. Ito ang susi na nagbukas ng bawat pinto ko katotohanan, at ngayon, ito ay isa na lamang paalala ng kanyang muling pagsilang. You look stunning, Teresita. Ang Tondo ay hinding-hindi na muling magiging madilim dahil sa liwanag na dala mo. Ang mahinang sabi ni Anton habang dahan-dahan itong lumalapit sa kanya. Wala na ang bilyonaryong kinalakihan ng lahat. Si Anton na ngayon ang tumatayong legal counsel ng foundation. Iniaalay ang kanyang talino upang siguraduhin na wala ng katulad ni Tessa ang muling madidiliman ng tadhana. Inilapat ni Anton ang kanyang palad sa balikat ni Tessa. Isang tapat na pagkilala sa babaeng nagturo sa kanya kung paano tunay na mabuhay. Salamat, Anton. Salamat dahil pinili mong manatili sa tabi ko. Kahit noong ako na mismo ang nagnanais na lumubog, ang nanginghinig na pasasalamat ni Tessa. Hindi kita iniligtas dahil sa utang na loob, Tessa. Iniligtas kita dahil sa iyo ko lang nahanap ang tunay na kahulugan ng tahanan. Ang pabulong na sagot ni Anton bago nito dahan-dahang hawakan ang kamay ng dalaga. Tumingin si Tessa sa kanyang ama, si Mang Rodolfo, na kasalukuyang masayang nagtuturo sa mga bata sa loob ng center. Napagtanto niya na ang pagpapatawad ay hindi isang bagay na ibinibigay ng madalian gaya ng pagtapon ng basura. Ang pagpapatawad ay isang mahabang proseso ng paghilom, isang dahan-dahang paghabi ng mga piraso ng alaala hanggang sa ang bawat sugat ay maging isang pilat na hindi na nagdudulot ng sakit, kundi ng karunungan. Napatawad na niya ang kanyang sarili at sa wakas, nahanap na niya ang kapayapaang matagal na ipinagait sa kanya ng asyenda. Tumingin si Tessa sa kamera, tila ba tinitingnan ang bawat babaeng nakikinig sa kanyang kwento habang sila ay abala sa kanilang mga tahanan.
Huwag ninyong hayaang sabihin ng sinuman na kayo ay walang halaga dahil lamang sa inyong kalagayan sa buhay. Ang inyong dangal ay hindi isang kontrata na maaaring pirmahan o punitin ng iba. Kayo ang may-ari ng inyong tadhana. Maging matatag kayo dahil sa dulo ng bawat bagyo, laging may isang bagong umaga na naghihintay para sa inyong muling pagsilang. Ang huling sikat ng araw ay tuluyan ng naglaho. Ngunit sa loob ng puso ni Tessa, ang liwanag ay mananatiling nagminingning. Ang kwento ng basurerang naging reyna ng katarungan ay hindi natatapos sa isang wakas. Ito ay nagsisimula pa lamang sa isang madugong hininga ng bagong pagsisimula.